Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Habang tayo ay nabubuhay, lahat tayo ay tila may kailangang patunayan, lalo na sa ating mga magulang o sa ibang tao, lalo na sa kung sa harapan ng mapanuring lipunan. Mayroong pagkakaibang trato sa iba't ibang sexualidad. Requirement ba talaga na kapag bading o bakla ka ay dapat marami kang achievements? Na tila napakadaming kailangan marating sa buhay para lang marespeto at maigalang. Ka-vibes, sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong ito na huhuli sa ating mga puso. Dito lang yan sa Kaakay with DJ Kakay. Hello DJ Kakay, ako si Arjan, 22 years old, college student, and I am gay. Nais ko sanang ibahagi itong kwento ko na ito dahil alam kong marami ang makaka-relate sa akin. Ang kagaya ko na mahal at tanggap ng magulang pero ang kapalit ng gender ko ay ang mga medals at ang pagiging retirement fund o breadwinner. Yan ang tawagin sa panahon ngayon. Noong high school ako, madalas akong makatanggap ng pambubuli dahil simula pa noon ay vocal na talaga ako sa aking sexuality. Dati pa lang nagkakagusto na talaga ako sa lalaki. At minsan nagko-crossdress din ako kaya naman inaasar nila ako. Naalala ko DJ Kakay, may nagsabi pa nga sa akin noon na ang mga katulad ko ay walang mararating sa buhay. Salot sa lipunan. Akala ata nila susuko ako. Akala nila magpapaapekto ako at magpapakalalaki na lang. Pero ganito talaga ako at alam ko sa sarili ko na hindi ko kailangan makinig sa ibang tao. Hindi ko kailangan baguhin ang sarili ko dahil ako to. Mahal at tanggap ko ang aking sarili. Third year student ako at civil engineering ang kinuha kong kurso. Sa dami ng workload ay hindi na ako nakakatulog ng maayos at hindi na rin ako masyadong nakakakain sa tamang oras. Gusto kong makakuha ng Latin honors. Nagpa-part-time job rin ako sa isang bar tuwing Friday and Saturday pero hindi ito alam ng aking mga magulang dahil alam kong hindi nila ako masusuportahan dito. Isang araw kalagitnaan ng semester ay tahimik ako lagi na pumapasok sa klase namin. Madalas na hindi may pinta ang mukha ko. Paulit-ulit kasi ang daloy ng buhay ko sa araw-araw. Wala nang bago. Sa tuwing uuwi ako sa bahay namin, palagi akong pinapaalahanan ng nanay ko na kapag nakatapos ako ng college, sila naman daw ang tutulungan kong umahon sa kahirapan. Ma, nandito na po ako. Nandito ako sa kusina, anak. Pagtimpla mo ako ng kape, nak, yung matapang na kape. Sige po, Mama. Kumusta ang pag-aaral? Ganun pa rin naman po. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, maayos pa rin naman po, Ma. Mataas pa rin naman po yung mga marka ko. Mabuti naman kung ganon. Tsaka alam mo naman na may itataas pa yung grado mo. Basta't galigan mo palagi, ha? Alam mo namang ikaw na lang inaasahan namin ng itay mong mag-aahon sa amin sa kahirapan. Opo, Ma. Alam ko po. Naiintindihan ko po. Kaya huwag kang makalimot, anak, ha? Hindi naman po ako nakakalimot, Ma. Handa na po itong kape nyo, Ma. Pwede nyo na pong inumin. Sarap talaga magkaroon ng anak. Talagang pinagsisilbihan mo ako. Alalahanin mo, ginawa lahat ni Mama para sa'yo. Kaya sa future, sana ganun din ang gawin mo sa akin. Basta tandaan mo, hindi pwede na baka mapunta ka lang sa mga salon dyan sa labas, ha? Baka maging hairstylist ka lang. Yes po. Ma, akyat lang po ako sa kwarto. Sige, nak. Pumasok na nga ako sa kwarto para magpahinga. Mas lalo ko nang hina sa sinabi ng nanay ko, DJ Kakay. Only child lang din kasi ako.
Kaya ganun na lang kalaki ang pag-expect ng magulang ko na maalagaan at maahon ko sila sa pagiging financially unstable ng pamilya namin. Hairstylist ng salon, tila allergy yun ni mama. Lagi niya akong sinasabihin na wag daw sana akong maging ganun lang. Lang? Napakadali para kay mama na gamitin ang salitang yon. Alam ko ang ibig sabihin niya pero madalas hindi ko siya maintindihan. Napabuntong hininga na lang ako, DJ Kakay. Mahinahon akong umupo sa aking higaan at hinablot ko ang aking phone. Nag-scroll ako nang biglang may lumabas na ads tungkol sa isang dating app. Siyempre, na-curious ako, DJ Kakay. Dahil gusto kong maglibang, sinubukan kong i-download ito at gumawa ako ng account. Pagkagawa ko ay biglang may nag-message sa akin. Napukaw ang atensyon ko nang makita ko ang kanyang pangalan at larawan. Siya si Eric, 24 years old, guwapo at mukhang mabango. Nagulat na nga lang ako kasi malapit lang pala ang location niya sa bahay namin. Ibig sabihin na imposibleng nasa isang barangay lang kami. Hindi na ako nagdalawang isip kaya naman minessage ko kaagad siya. DJ Kakay, single and ready to mingle naman ako since birth. At dahil na rin siguro sa kailangan ko ng makakausap, ay sinabayan ko na siya. Hi! Hello. Kumusta? Okay lang. Ano palang hanap mo rito? Hindi ko rin alam eh. Actually, first time ko gumamit nito. Ingat ka sa mga taong makakasalamuha mo rito ha. Hindi lahat ng tao may magandang intention. Alam ko naman yun, pero salamat sa pagpapaalala ha. Pero baka pwede ako magtanong sa'yo? Go ahead, Harjan. Ganda ng pangalan mo, na? Ay, true. Parang ako, diba? Aminin mo. Ito naman, mahilig ka talaga magbiro, na? Uy, hindi naman, no. Baliw ka talaga. Natutuwa ka na sa akin, no. Oo na, happy feel na ata kita. Alam mo, ang funny mo. Ano palang itatanong mo? Wala. Itatanong ko lang sana kung nagka-boyfriend ka na ba. Akala ko naman kung ano. Wala kasi takot pa ako sa commitment. Kaya hanggang usap meet-ups lang talagang kaya kong gawin ngayon. Bakit mo natanong? Parang ang dami mo naman kasing naging experience based sa mga sinasabi mo sa akin. Para bang nagka-boyfriend ka na? Di naman, wala pa talaga. Gusto mo bang ma-experience sa akin? Ha? Wala. Ito naman, masyadong seryoso sa buhay. Ay, hirap pa sayahin. Uy, di naman. Paano mo kung mauna na ako? Uy, sandali lang. Ito naman. Hindi ko pa nga alam yung Telegram mo. Kailangan pa ba nun? Active naman ako rito sa app na to. Kaya makapag-chat pa naman tayo, ha? Ganun ba? Paano kung gusto kitang tawagan? Siyempre, malay ko ba baka mamaya poser ka pala? Never kong ginawa yun. Pero sige, bibigay ko na sa'yo. Di ka ako nagbibigay ng social media. Pero dahil mukhang katiwa-tiwala ka naman, di bigay ko na. Uy, ito naman parang sira. Ganun ba ako ka-special? Di O sige na, mauna na ako. O sige, message mo na lang ulit ako ha. Natapos ang pag-uusap namin ni Eric. Not bad sa first-timer na katulad ko. Matagal na akong bading pero ngayon ko lang nasubukan gumamit ng dating app. Ako kasi hindi ko alam o hindi naman ako fan ng mga ganun dahil mas prefer ko yung nakikita at nakakausap ko talaga sa personal kaysa yung kachat ko lang. Baka kasi poser pala o masamang tao, diba? Pero mahalin mo naman, DJ Kakay. Sinuwerte lang pala ako ngayon. Hay, sana nga totoo talaga siya. Hindi na nga siya nawala sa isip ko eh. Yung tipong kahit nasa eskwelahan ako, si Eric yung iniisip ko. Kaya naman DJ Kakay, sinubukan ko siyang tawagan after class. Hanggang 4 p.m. lang naman ang schedule ko ngayon kaya maaga pa at napag-isip-isipan ko ang kitain siya. Total malapit lang naman ang bahay ko sa kanila. Umuulan kasi ngayon kaya parang gusto ko ng kayakap. Si Eric lang naman ang nakakausap ko ngayon kaya naisipan ko siyang tawagan sa account na binigay niya. Hello? Si Eric ba ito? Hello, sino ito? Ako to, yung pinakamaganda mo nakausap kagabi, si Arjon. Uy, Arjan, sorry ngayon ko lang narinig boss mo. Ikaw pala yan. Buti napatawag ka. Wala. Kakatapos lang kasi ng klase ko.
Ang aga pa, baka pwede magkita tayo. Nasa bahay ka ba? Sure. Oo, ako lang mag-isa. Tara dito. Ano bang gagawin? Wala. Gusto lang kitang makasama at makilala. Siyempre, lalo na malapit lang pala ako sa inyo. Cuddle tayo, ganon. Sakto, maulan ngayon. Wow! Masyado na mabilis, Arjan. Huwag ka mag-alala kung ano mang iniisip mo ngayon. Hindi ganun yun. Literal na cuddle lang. Hindi naman ako katulad nila. Gusto ko lang kasing ng kayakap. May kumot naman. I mean, kailangan ba taong kayakap? Pwede rin naman kumot. Baliw? Eh di wag na. Okay, fine. Sige, Arjan. O ano, paghihintay mo. Tara na. Sige. On the way na me. See you, my Eric. Anong may Eric? My God! Anong sinasabi mo? Etchusera ka? Huli ka na. Oo na. Sabalubungin mo na lang ako ha. Nakarating na nga ako sa bahay nila at grabe, DJ Kakay. Hindi nga talaga poster at napakagwapo niya. Bagay talaga kami, kumbaga. Pogi, tapos ito ako, syempre. Ano pa nga ba, Eddie? Maganda. O, diba? So, pumasok na nga kami sa kwarto niya at saktong may kaya lang naman sila. Pero sana all pa rin, diba? Kami kasi wala naman kaming sasakyan tsaka hindi rin kagandahan ng aming bahay. Nandito na nga kami sa loob ni Eric at nung una ay hindi namin alam anong gagawin namin. Kasi first time lang naman namin magkita. Isa pa, ilang beses ko pa lang naman siyang nakausap sa chat. Sa dating app ko pa nakilala. Pero nung tumagal naman, paunti-unti kaming nagiging komportable sa isa't isa. Sa pag-uusap namin ay hindi ko na malayan na mga ilang minuto ay nakahiga na kaming nag-uusap habang magkayakap kami. May mga kaunting kababalaghan lang kaming napag-usapan pero pareho naman kami na open-minded at karamihan din sa mga napag-usapan namin ay tungkol sa mga pananaw namin sa buhay. Meron ng isang topic na pumukaw sa aking atensyon na sinasabi ni Eric. Tungkol ito sa kanyang gender. Arjan, may tatanong pala ako sa'yo. Ano yun? Out ka ba? Oo, matagal na nilang alam. Bakit? Tanggap ka ba nila? Oo naman. Kaya lang... Wala. Hayaan mo na. Huwag mo nang iniiba yung usapan, Eric. Bakit ganyan naman yung mga tanungan mo? Ikaw ba? Out ka ba? Ay, buti ka pa. Ako kasi hindi pa ako nakapag-out ilang taon na din. Talaga? Dahil ba natatakot ka ba? Ay, oo. Hindi ko alam kung paano. Mahirap para sa akin yun. Eric, wala namang mali o masama kung hindi ka pa out. Time will tell kung kailan at paano ka magiging ready. Huwag mong madaliin yan. Pero, teka, paano mo ba nalaman na gay ka pala? Well, nag-aral kasi ako sa isang Catholic all-boys school. And I have this classmate na I think crush ko. Out gay siya, madaldal siya sa room, kahit minsan binubuli na siya ng iba. Kung kaklase, wala siyang pake at ginagawa niya lang. In joke time, siguro nagustuhan ko sa kanya yung pagiging matapang niya at masiyahin. Ewan ko, nalilito pa ako. Bata pa ako nun eh. Di ko alam kung tama ba yung nararamdaman ko o mali. Pero noong prom namin, gusto ko siyang ayaing sumayaw. Pero hindi ko nagawa. Kaya nung natapos ako mag-aral, nangako ako na hindi ako kukulong sarili ko. Pero hindi ko pa rin nagawa. Di pa rin ako nakapag-out, Arjan. Alam mo, nakakakilig naman yung story mo. May mga damdamin talaga tayo na hindi natin mapipigilan, no? Sobra. Nakaka-confuse noon. Di ko alam kung bakla talaga ako. Dahil hindi naman ako malambot talaga o mahilig sa mga bagay ng pambabae. Pero that time siguro ako na totoong naramdaman ko para sa isa pang lalaki since then. Talagang kapong lalaki nasa puso ko. Pero madalas mahirap ilantad, mahirap aminin. If you feel like you're not gay enough or straight enough, hindi naman yun importante. As long as happy ka. At yun talaga yung kahulugan ng coming out. To be your true and authentic self, Eric. Natuto ka at mahal mong sarili mo. Kaya hindi mo kailangan madiliin at i-pressure dahil kusa mong mafe-feel na ready ka na mag-come out. Ay, tama ka. Tama ka, Arjan. Buti na lang talaga naiintindihan mo ako. Ikaw ba? Kailan ka ba nakapag-out sa kanila? Simula bata pa ako eh. Alam na nila kaagad. Halatang halata naman kasi talaga ako. Bawat kilos pa lang, sobrang moneka na.
Pero hindi ka ba nahihirapan? Yung coming out? Hindi naman, pero mahirap yung parte na I have to live by their expectations. Pero normal na siguro yun bilang anak, no? Kahit siguro hindi ako bakla, talagang ganito pa rin. To the highest level ng pressure. Ikaw talaga, Arjan, pero ang tatag mo, ha? Bilib ako sa'yo. Hanga din talaga ako sa mga kagaya mo. Hindi ka takot magpakatotoo. Soon, Eric, makakapag-come out ka din. Makakaya mo din. Nandito lang ako, nakasupport sa'yo. Maraming salamat, Arjan, ha? Napagaan mo talaga yung loob ko. Sana nga makatanggap ako ng mga magulang ko kapag dumating na yung araw na kaya ko nang sabihin sa kanila na bading ako. Don't be afraid to explore, Eric. Maging confident ka na lang kung sino at kung ano ka talaga. At sana dumating ang panahon na matanggap tayo ng lipunan kasi parte tayo dito. Patuloy ang pag-uusap namin ni Eric habang magkayakap nang biglang tumawag ang aking nanay. 10:00 na pala ng gabi. Sa tagal ng pagkukwentuhan namin na hindi ko na namalayan ng oras. Si mama kasi, okay lang naman sa kanya na lumalabas ako. Pero ayaw niyang ginagabi ako lalo na kapag weekdays. Kinabahan ako bigla, DJ Kakay. Nakasampung missed calls na siya at may mga text pa na kung saan ay tinatanong niya kung nasaan na ba ako at kung anong oras ako uwi. Nanginginig ako sa kaba kasi mas galit siya ngayon kaysa nung mga nakaraan na ginabi ako. Sinagot ko ang tawag niya at hindi ko alam kung ano ang idadahilan ko kaya kinausap ko na lang sa phone call si mama. Hello, Nay? Hoy, bata ka. Anong oras na ha? Di ba sabi ko, ayaw ko ng gabing umuuwi kapag weekdays? Nasaan ka na ha? Papauwi na po. Talaga ba? Huwag mong subukan na magdahilan sa akin ha? Sinong kasama mo? Kaibigan ko lang po, Mama. Pauwi na din po ako, Ma. Saan ka ba kasi nagpunta-punta ha? Mama, may ginawa lang po kasi kami na project. Siguraduhin mo lang, Arjon. Talagang malilintikan ka sa akin. Ayoko sa lahat yung gagabihin ka. Baka kung kani-kanino ka dyan nagpapabarkada sa labas. Mama, hindi naman po. Sa school naman po to eh. Bumibinggo ka na sa akin ha? Sige, umuwi ka na. Bilisan mo. Sinasabi ko sa'yo. Sige po. Hindi ko na nais na magsinungaling kay Mama DJ Kakay, pero natatakot ako. Kaya nagawa ko din magdahilan kaysa sabihin ng totoo sa kanya. Nang gabing yon, dali-dali ako umuwi sa bahay namin. Pagkapasok ko ng pinto ay nakita ko agad ang aking nanay. Nakatayo. Hindi man siya kumikibo pero ramdam ko kung gaano kasama ang loob niya lalo na hindi pa ako kaagad nakasagot sa kanyang mga text at tawag. Kasalanan ko rin naman, DJ Kakay. Hindi ko tinitignan ng oras at hindi ko makontak at hindi ako makontak ng magulang ko. Naintindihan ko naman na gusto lang nila akong protektahan pero ang hirap. Napakahirap dahil sobrang strict sa akin ni Mama. Halos bawat galaw kailangan alam niya. Kaya talagang yun na nga lang sa panahon na nakakapagpasaya ako. Dahil kung hindi, malulunod na lang ako sa mga schoolworks. Alam kong mali ang magsinungaling kay Mama. Nakaka-guilty din pero noong mga panahon na yon, tanging si Eric na lang ang kasiyahin ko. Siya ang naging pahinga ko sa bawat nakakapagod na araw, nababad ako sa pag-aaral at expectations ni Mama. Nandito na po ako. Anong oras na? 10:00 po. 10:00. Pang ilang beses na naulit to? Maraming beses na po. Ano ba, Arjon? Bakit ngayon ka lang umuwi? Di mo ba alam na nag-aalala ako sa'yo dito? Opo, pasensya na po. May importante lang po talaga kaming tinapos. Sus! Luma na yung alibay mo. Paano kung may nangyari sa'yo sa labas? Yang pag-aaral mo, sinasabi ko sa'yo. Ma, wala naman po. Ano bang klaseng school projects yan at hindi mo na lang gawin dito, ha? Talagang siguraduhin mo na pinagbubuti mo yung pag-aaral mo, ha? Huwag na huwag mong subukan na bigyan ako ng problema. Opo. Alam ko naman po yung sasabihin nyo. Na huwag kong pabayaan yung pag-aaral ko dahil kapag nakapagtapos po ako, kailangan ko pong alagaan at bigyan ng magandang kinabukasan. Tama po ba? Aba, natural. Dahil yan naman talaga ang tungkulin mo bilang anak namin. Oh, hindi ka magsasalita dyan? Tignan mo nga ako, Arjon.
Sabihin mo sa akin na magtitino ka at hindi ka uuwi ng hating gabi. Opo, ma. Pero gusto ko din naman po maging masaya, ma. Simula bata pa lang ako, ganito na ako, oh. Wala po ba akong maging karapatan na maging masaya? Wala po ba akong buhay? Hindi na lang puro ako aral, ma. At ano namang saya ang gusto mo? Gusto mo sumali sa gay pageant? Maging makeup stylist? O baka naman gusto mo yung nandun ka sa mga gay bar? Ganun ba ha, Arjon? Ma, wala naman po akong sinasabi na ganun eh. Tandaan mo, pinapag-aral ka namin. Magiging engineer ka, Arjon. Alam kong bakla ka. Tinanggap kita. Pero wag mo kaming gawing katatawanan ng ama mo. Ma, gusto ko lang naman maging masaya bilang isang normal na tao. Mahirap po ba yun? Mahirap po ba na tratuhin niyo ako na ganon? Hindi po porket bakla ako, ganon na ako yung tinutukoy niyo. Ma, kahit paglabas kasama yung mga kaibigan ko, pinagbabawalan niyo ako. Kahit mga simpleng bagay, hindi pwede. Gusto ko lang naman maging masaya, ma eh. Ikaw, tinanggap ko yung pagiging bakla mo. Kaya wag na wag mo akong sinasagot ng ganyan. Ma, Sa susunod, kung sasagutin mo lang ako ng ganyan, huwag ka na umuwi dito. Nasa pudar ka namin ng tatay mo, ha? Susundin mo ako kung ano ang gusto ko. Umayos ka! Bilang isang anak, napakasakit na naging alitan namin ni Mama. At bilang isang bading, sobra kong kinimkim lahat ng sinabi niya. Alam kong tanggap niya ako simula nung bata pa ako. Pero bakit ganon? Hindi ko ramdam. Tila pinapamukha niya pa rin na may kasalanan ako at kailangan kong itama yon sa paraan na gusto niya. More on tolerance instead of acceptance. Parang ganon, DJ Kakay. Hinayaan niya ako na maging ganito ang sexuality ko pero tila hindi naman siya masaya para sa akin. Ang hirap na ang kapalit ng pagtanggap ni Mama sa kasarian ko ay ang kasiyahan at kalayaan ko. Gusto kong magtanim ng sama ng loob. Pero hindi ko magawa dahil alam kong gusto lang nila akong protektahan kaya sila nagalit ng ganon kalala. Pero nasasakal na ako ng sobra. Nakakapagod kapag paulit-ulit. Hindi kasi nila alam, hindi nila maintindihan. Ilang araw nakalipas, hindi kami nagkibuan ni Mama, pero sinunod ko ang gusto niya. Umuwi ako ng tamang oras, pero tila may boses sa isipan ko na gustong kumawala. Sumisigaw na gusto kong maging malaya o magpakarebelde kahit ngayon lang. Kaya naman isang gabi hinihintay kong matulog ang mga magulang ko at naisipan kong umalis sa bahay namin kahit 11 p.m. na. Gusto kasing talagang mahimasmasan, DJ Kakay. Akala ng lahat masaya lang ang maging magbading. Hindi nila alam sa likod ng pagiging masayahin namin ay mayroon kaming kanya-kanyang madilim na kwento na kahit kailan ay hindi namin gustong ipaalam sa ibang tao. Hindi nila alam kaming mga bading ay nalulungkot at nabe-burnout din dahil gusto nila ay may mapatunayan kami dahil kung hindi kami magaling o wala kaming talento ay nakikita nila kami bilang isang kahiyan o kamalasan sa pamilya. Ewan ko ba, yun ang nararanasan at nararamdaman ko. Laging sinasabi ni Mama na baka maging comedian lang ako kagaya ng ibang bading, maging hairstylist sa salon o makeup artist sa pageant. Pero hindi naman kami pinanganak para maging katuwaan at maging robot lang ng mga tao para itrato ng ganon. Kaya sana kahit isang beses lang o kahit ngayon lang, sana ay makita at maintindihan kami ng mga taong nakapaligid sa amin. Pumunta ako sa bar para kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ako sanay. Ngayon lang kasi ako naggawa ng ganon bagay. At ganon din naman ako. Ngayon lang nasigawan ni Mama ng ganon. Hindi ko nga gets minsan bakit may hangganan ng pagiging supportive niya sa kabadingan ko. Gusto ko lang na makita ako at maintindihan ni DJ Kakay. Kahit kailan hindi ko pinangarap na ma-invalidate lalo na kung galing sa mga magulang ko. Umupo na nga ako sa sobrang stress ko at umorder ako ng hard drink at tinungga ko ito na parang umiinom lang ng juice. Ilang oras lang ay nakaramdam ako ng hilo sa hindi ko inaasahang pangyayari. Nagulat ako dahil biglang may tumabi sa akin. Familiar mong mukha niya. Teka, mukhang si Eric to. Hey! Anong ginagawa mo dito, Arjan?
Nagbabayad ka pala? Hindi, ngayon lang. Mukhang hindi ka okay ah. Ang dami mo na rin nainom na alak. Okay ka lang ba? Ox lang? Ox na, uy. Talaga? Hindi yan nakita ko sa'yo, Arjan. Ano bang problema? Nandito ako para makinig. Ilabas mo lang lahat na yan. Arjan, handa ako makinig. Alam mo ba yung feeling na nakakasakal na? Mahal ko sila eh. Pero parang hindi ko na kaya. Sinong sila? Yung parents ko. Yung pressure kasi sa akin. Ang bigat. Simula bata ako, dapat ganito. Dapat ganyan ka. Kinukumpara ako sa ibang bata. Sa anak ng kapitbahay. Sa anak nung kung sino man. Buong buhay ko, wala akong ibang ginawa kundi patunayan yung sarili ko sa kanila. Ay, Arjan. Tahan na. Ayos lang yan. Kinuha ko yung civil engineering dahil yun yung pangarap ni Papa. At si Mama, wala siyang ibang gusto kundi bayaran ko yung pagtanggap nila sa akin. Yun lang yung gusto niya. Kung iahon ko daw sila sa kahirapan. At anong akala nila sa akin, ha? Retirement fund? Hindi ka retirement fund, Arjan. Anak niyo ako, oo. Hindi insurance plan. Kaya please, hayaan niyo ako kung anong klase yung diskarte na gagawin ko. Tama na. Huwag ka nang umiyak, Arjan. Ayos lang yan. Tsaka ano pa, ha? Bading ako, di ba? Di ko nga alam kung tanggap nila ako eh. Basta alam ko, kailangan ko may mapatunayan para masaya sila. Hindi nila maalala na bading ako. Alam mo ba yun, Eric? May ipapakita dapat ako ng kagalingan para hindi ako masabihan na bading lang. Kaya nga, todo sikap ako sa pag-aaral eh. Honor student, may part-time job. Pero kahit anong galing ko, nakikita pa rin nila ako bilang isang bading lang. Arjan, hindi ka lang bading lang. Ayan, si Arjan. Matalino, pero bading. Masipag, pero bading. Pogi, pero bading. Eric, sana naman makita nila ako. Sana maramdaman nila ako. Sana mapakinggan nila ako. Ako, andito ako para makinig. Andito ako para intindihan ka, Arjan. Sana ganyan din sina mama, no? Sana kagaya mo din sila. Kasi Eric, paano kung di ko ma-meet yung expectations nila? Paano kung di ko matupad yung mga pangarap nila para sa akin? Paano kung naging pabaya ako? Naging bulakbol sa pag-aaral? Paano kung hanggang dito na lang talaga ako? How will I tell my parents that their bright children is no longer shining? Paano ko sasabihin na wala na akong spark? Matagal na. E di sa akong big disappointment. Di sa akong malaking palpak. Bading na palpak, Eric. Ganun ako. Nakakapagod. Naiintindihan kita, Arjan. Nandito ako para sa'yo, okay? Huwag ka pang inaan ng loob. Pasensya na, Eric, ha? Naibuhos ko patuloy sa'yo. Lasing na siguro talaga ako. Ito lang, kahit hindi madali maging isang bading, tandaan mo, lagi na may purpose kung bakit tayo nag-exist sa mundo. Maraming kakayahan at bilib ako sa'yo, Arjan. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin noon na importante, tanggap at mahal sarili mo. Kaya huwag ka sanang panginaan ng loob, Arjan. You're amazing, Arjan. Hindi ka palpak, hindi ka talunan. Salamat, Eric, ha? Salamat dahil kahit gano'n ka-toxic yung ibang tao dito sa mga dating apps, at least kabilang ka pa rin sa mga taong matino at maayos ka usap. Sobrang thankful ko na nakilala kita. Ako din naman, Arjan. Hala, alas 3 na pala. Kailangan ko nang umuwi. Salamat ulit, may Eric, ha? Ano ka ba? Wala yun. Tsaka hatid na kita. Baka kung ano mangyari sa'yo. Sure ka ba? Oo. Di naman ako mag-aalok ng labog sa loob ko. Tsaka nakainom ka na, ha?
Ganyan ka pala nalalasing, no? Ang cute mo. Chena ka naman dyan, bading. Ano ka ba? yung blushan ko sa kilig parang nagiging neon na. Talaga ba? Tingin nga. Tara na nga. Kailangan ko pang bilisan. Kailangan ko pang umuwi. Kailangan pag uwi ko, tulog pa si na mama. Hinatid ako ni Eric sa bahay namin at buti na lang mahimbing pa rin ang tulog ng mga tao sa amin. Lubos kong pinasasalamatan si Eric dahil tinulungan at sinamahan niya akong umuwi. Sobrang thankful ako dahil nagawa kong i-open up yun lahat sa kanya. Sa kagaya niya na alam kong naintindihan ako at hindi ako husgahan. Malaking gaan talaga sa akin na mailabas lahat ng hinanakit ko. Masarap at masaya pala sa pakiramdam na may taong handang makinig sa'yo. Dahil sa mas napapalapit na ako kay Eric, aminin ko, DJ Kakay, na nahuhulog na din talaga ako sa kanya. Lagi kong hinihintay ang mga text at tawag niya. Hindi buong umaga ko kung wala akong marireceive na good morning mula sa kanya. Sa bawat araw, mas nakikilala ko pa si Eric. Naging maayos naman kami ni Mama kahit papano. Nag-uusap at nagkakamustahan. Pero sanay na ako na ganun lang ang mga napag-uusapan namin. Tungkol sa pag-aaral ko at sa mga balak ko sa buhay, ay hanggang isang araw nadatnan ko si Mama na mukhang problemadong-problemado. Nakakunot at nakasapo ang kamay sa kanyang noo habang nagbabasa ng papel. Ma, nandito na po ako. Mano po? Oh, bakit may lalaki ka? Ha? Pabango ko po yun. Kailan mo pa nagustuhan ng ganyang amoy? Hindi ba't mahilig ka nun sa mga pambabae? Nagkamali lang po ako ng nabili. Masyado po palang matapang itong nabili ko eh. Sayang naman po kung hindi ko po gagamitin, di ba? O baka naman nagbo-boyfriend ka na. Sinasabi ko sa'yo, Arjon, ayoko na mga ganyan. Mag-boyfriend ka kapag may napatunayan ka na sa amin ng papa mo. Ma, wala naman po. Siguraduhin mo. O teka, kamusta naman ang pag-aaral mo? Ma, Dean's Lister po ulit ako. Mabuti naman. Pagpatuloy mo pa yan, lalo na ngayon na ang hirap-hirap kumita ng pera. Napakabigat pa sanin ng tuition fee mo. Napakadaming bayarin. Bills po ba natin yung binabasa nyo? Oo. Ito, sakto lang sa rin itong pinadala ng papa mo. Ma, nag-apply po ako ng scholarship. At least medyo mababawasan na po yung bayaran natin sa university, di ba? Talaga? Ba't ayos yan? Magkano ang mababawas naman? Depende po. Pero ma, gusto ko din po sana mag-part-time. Kahit weekends lang po. Part-time? Bakit mo naman biglang naisipan yan? Alam ko po na madami tayong bayarin. Gusto ko lang po sanang tumulong. Saan ka naman magpa-part-time? May kakilala po yung kaklase ko na si Macy sa hotel at casino daw po. Titingnan ko pa po kung saan po ako doon pwedeng ilagay. Sige. Kung yan ang gusto mo. Nasaan ka din naman pala namin pati sa gastusin eh. Basta ipangako mo na hindi mo pa rin papabayaan yung pag-aaral mo. Baka mapasarap ka masyado sa pagtatrabaho at sweldo mo. Hindi ka pwedeng tumigil na sa pag-aaral, ha? Opo, Mama. Totoong sinabi ko kay Mama, DJ Kakay. Gusto ko magtrabaho para matulungan sila sa gastusin. Pero bukod pa doon, gusto ko din maging malaya. Dahil alam ko na kapag nagkaroon ka ng part-time job, magkakaroon ako ng dahilan para lumabas tuwing weekends. Pero sa napili kong trabaho, hindi alam ng nanay ko ang mga ginagawa ko. Katabi ng tinutukoy kong hotel ang casino ay isang bar kung saan ako namasukan bilang part-time na barista. At kung merong special event, paminsan-minsan ay entertainer din ako. Kagaya ng ayaw ni Mama, isang bading na komedyante sa isang bar. Alam ko na hindi papayag si Mama kung alam niya ang katotohanan. Pero naging madali na din ang paglilihim ko sa kanya dahil tila importante lang naman kay Mama ay may maibigay akong pera sa kanila. Pero dahil pinagsasabay-sabay ko ang pag-aaral at trabaho, nawalan din ako ng oras para sa ibang bagay. Kagaya ng sa amin ni Eric. Alam ko na may nararamdaman din siya sa akin.
Ramdam ko yon. At syempre, ganoon din ako sa kanya. Pero tila sitwasyon ang humahadlang sa aming dalawa. Eric, pasensya ka na ha. Hindi na tayo gano'n nakakapag-usap. Ngayon lang kasi ako naging available eh. Sobrang dami kong ginagawa. Okay lang, naintindihan ko naman. Ako din na busy sa school. Thank you dahil pumayag ka manood tayo ng sine ngayon ha. Walang anuman. Gusto ko lang din kita makasama ngayon. Talaga ba? Eric naman eh. Kahit na. Parang hindi ka proud na kasama mo ako. Ha? Uy, hindi ha. Hindi sa ganun yun. Baka lang kako, mailang ka kanina dahil madaming tao dito sa mall. What if may makakita sa atin na kakilala ng parents mo? Concern lang ako. Wala naman tayong ginagawang masama. Hindi ka naiilang? Kahit nasa public tayo? Hay, Arjan. Ako ba talagang iniisip mo? O baka ikaw naman naiilang dahil natatakot ka nang malaman to ng mama mo? Eric, hindi sa ganun yun. Arjan, I decided na handa na akong mag-come out. Kapag nag-come out ako, gusto kitang ligawan at ipakilala kita sa mga parents ko. Ha? Ano? Seryoso ka ba, Eric? Pero, hindi ba masyadong mabilis? Ilang buwan na din to, Arjan. Matagal ko na din tong kinikimkim at ngayon gusto ko nang mag-come out. Gusto ko na ding mas ipakita sa'yo etong nararamdaman ko. Yung hindi natatakot. Handa na ako, Arjan. Pero, Eric, what if hindi pa ako handa? Ay, Arjan naman. I'm sorry, Eric. Masaya ako na handa ka nang mag-come out. Sa pamilya mo, proud ako para sa'yo. Pero, itong tungkol sa atin, Hindi mo man lang ba susubukan? Ikaw nagsabi sa akin na importante masaya tayo. pero nakikita mo naman yung sitwasyon ko ngayon, Eric. Halos wala na din akong oras. Natatakot ako na hindi ko rin talaga mabigyan to ng panahon. At alam kong pipigilan din tayo nila mama. Natatakot ka? Ganun ba yun? Oo. Arjan, ikaw nagturo sa akin na huwag magpadala sa takot. Dinuran mo ako na kung paano maging matatag. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon parang ikaw ang nahihirapan? Kala ko ba tanggap ka ng mga magulang mo? Tanggap nila ako, Eric. Pero alam mo naman yung pinagdadaanan ko. Miserable pa rin ako. At ayoko pati ikaw madamay pa. Hindi talaga ako matatag na isa inaakala mo. Mahina ako. Maraming beses ko nang ginustong bumitaw at sumuko. Kakampi mo ako. Naintindihan kita, okay? Wala ka naman dapat itakot kapag magkasama tayo eh. Kapag nag-come out ako, lahat ibibigay ko sa'yo. Eric, I'm sorry. Ay, fine. Ayoko din. Pinilit kong gusto ko. Ayoko ikulang sarili ko sa desisyon ko. Hindi ko gagawin sa'yo ang ginagawa ng mga magulang mo. At sa isang iglap na wala sa buhay ko si Eric. My Eric. Sobrang sising-sisi pa rin ako, DJ Kakay. Pero sa mga panahon na yun, parang wala akong choice. Wala akong magagawa. Mas pinili ko pa rin na sundin si Mama kaysa sa pang-sarili kong kaligayahan. Na broken-hearted ako noon. Hindi naman kasi madaling bitawan ng kagaya ni Eric. Pero imbes na magbukmok, ay nagsumikap pa ako. Halos hindi na ako nakakatulog para lang makapagtrabaho at makapag-aral. Kahit pa paano nakalimutan ko si Eric. Habang nasa entablado o habang nakikisalamuha ako sa ibang tao, hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Kahit pa minsan ay pansamantala lang. DJ Kakay, ginawa ko to hindi lang dahil masaya ang environment, kundi dahil na rin sa sahod. Mas malaki ang offer doon sa bar. At kapag nagiging entertainer ako, may mga natatanggap pa akong tip. Pero madalas at habang tumatagal, sa tuwing umuwi ako galing trabaho, nararamdaman ko na masalong humihina ang resistensya ng katawan ko dahil sa pagod at stress. Hindi na rin talaga healthy ang daily lifestyle ko. Pinagsabay-sabay ang pag-aaral at trabaho. Usually bago ako umuwi galing sa work, nagtatanggal ako ng makeup at nagpapalit ako ng damit dahil sigurado akong hindi nila matatanggap ang trabaho ko.
Pero dahil sa pagod, nakalimutan kong magbihis kaya naman pagka-uwi ko ay nagulat din ako dahil nakita ako ni Mama. Hindi niya may pinta ang aura sa mukha niya nang tignan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang alam niya kasi kapag madaling araw ako umuwi, minsan kapag naabutan niya akong kauwi lang, ang suot ko lagi ay casual lang since pinapayagan ako kapag weekends. Pero this time, dito na niyan malalaman lahat ng iniinda ako dahil sa aura pa lang niya ay alam ko na agad nang magkakasagutan kami ni Mama. Arjon, ano yung suot mo? At bakit ganyan kakapal yung mukha, makeup mo? Ma, galing po ako ng trabaho. Magpapaliwanag po ako. Pakinggan niyo po ako. Ma, please. Anak naman, pinapayagan kita na magtrabaho tapos madadatnan ko, ganito lang pala ginagawa mo? Lang? Naririnig niyo ho ba yung sinasabi niyo? Opo, aaminin ko na. Matagal na pong trabaho to at nilihim ko to sa inyo. Pero nagbibigay naman po ako ng pera, di ba? Tinatanggap niyo naman yun, di ba, Ma? At aba, talagang isusumbat mo pa sa akin yan ngayon. Ako pang sisisihin mo? Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi kita pinalaki ng ganyan, Arjon. Ganito po ba kababa ang tingin niyo sa aming mga bakla? Akala niyo po ba? Akala ko ba tanggap niyo ako? Tanggap kita, pero hindi yung ganyan. Diyos ko naman, Arjon. Ilang beses kitang sinabihan na okay lang sa akin kung bakla ka. Basta hindi mo papasukin ng ganyan. Ano po bang maling ginawa ko? Nagsusumikap ako sa buhay, Ma. Kahit nag-aaral ako para lang mapatunayan yung expectation nyo. Kaya gusto ko din kumita ng pera para makatulong sa inyo. Ginawa ko lang naman lahat to para sa inyo, Mama. Lahat lang to para sa inyo. Para ba talaga sa amin, ha? Pero hindi mo man lang inisip kung ano ang mararamdaman ko. Kung talagang ginagawa mo lahat para sa amin, hindi mo gagawin to, Arjon. Pero ikaw din naman, Ma, di ba? Hindi nyo rin naman inisip yung nararamdaman ko tuwing nagbibitaw kayo ng masasakit na salita. Tinanggap nyo nga ba talaga ako bilang bading? Pero bakit ganyan? Kailangan ko laging may papatunayan para lang matanggap nyo ako. Ma, nakakasakal na po. Nakakasakal na po yung paghihigpit nyo sa akin. Kahit isang beses man lang, Ma. Intindihin nyo man lang ako, Ma. Napakakitid ng utak mo. Naririnig mo ba ang sarili mo, ha? Ano nang sasabihin ko niyan sa mga tao kapag nalaman nila na ganyan ang work mo? Arjon, huwag mo naman ipahiya ang pamilya natin. Oo, tanggap kita. Pero ang ibang tao, husgahan ka nila. Ano? Ano ba nakakahiya, Ma? Nabading ako? Nabarista at entertainer ako sa bar, ganon? Pero, Ma, bakit ba yan yung nakikita nyo? Samantalang buong buhay ko, consistent honor student ako. Magiging engineer na din ako, kagaya ng gusto nyo. Hindi pa ba sapat yun, Ma? Hindi pa ba talaga ako naiintindihan? Ayoko na makipagtalo sa'yo. Kailan ka pa natutusuwayin ako, ha? Ikaw ang hindi makaintindi, kaya ano? Nagre-rebelde ka na ngayon? Ma, ganun po ba kahirap na tanggapin ako? Bukas na bukas, magre-resign ka dyan sa trabaho mo, ha? Humanap ka na matinong work. Kung kahihiyan lang ibibigay mo sa amin, huwag ka nang umuwi dito. Tinanggap ko ang pagkukross-dress at pagmi-makeup mo, pero huwag mong gawing trabaho yan. Pero, Mama... Ano? Hindi mo ako susundin? Sumagot ka. Aalis ka dyan sa trabahong yan o ikaw ang aalis dito sa pamamahay natin? Opo, Mama. Arjon! Arjon! Anak ko! Oh, Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo? Sa hindi ko inaasahang pangyayari, nahimatay ako noon, DJ Kakay. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang sigaw ni Mama. Natataranta at natatakot habang wala akong malay. Nakaka-burn out kahit kailan, hindi na talaga nila ako naintindihan.
Kahit gaano ko kagustong lakasan at tibayan ang aking loob para may mapatunayan kila mama ay wala talaga. Katawan ko mismo ang sumuko sa laban. Matutumba na ba ang banderang itinayo ko? Sobra akong nawalan ng pag-asa. Ang tanging nalaman ko lang ay sinugod ako sa hospital at mga ilang oras ang nakalipas ay nagising ako at wala akong masyadong maalala sa mga nangyari. Ni hindi ko rin alam kung bakit nandito ako. Pagmulat ko ng mga mata ko, 2 taong nakita ko. Ang doktor at ang aking nanay. No, Mrs. Elsa. Mukhang gising na po ang anak ninyo, Mrs. Elsa. Anak? Arjon? Si mama mo ito. Diyos ko, anak ko. Dok, kamusta po ang lagay niya? Dahil sa sobrang pagod niya at stress, kailangan niya pong mag-bed rest. Meaning, Mrs. Elsa, bawal po munang mapagod ang anak ninyo dahil humina po ang resistensya niya. Ganun po ba? Salamat po, Dok. Ngayon, kailangan po muna magpalakas ng pasyente. Sige po, Dok. Salamat po. Maiwan ko po muna kayo. Kamusta ka, Arjon? May masakit ba sa'yo? Ayos lang po ako, ma. Sigurado ka ba? Sabihan mo si mama kapag may masakit sa'yo, ah. Ako, tumawag si papa mo. Alalang-alala. Pasensya na po. Hindi ko sinabi sa inyo kung anong pinapasukan kong part-time job. Natatakot po kasi ako na baka hindi nyo matanggap at baka mag-iba yung tingin niya sa akin. Pasensya na rin po kung hindi ko naabot yung expectation nyo. Sinubukan ko naman po eh. Sabi sa inyo, ayaw ko sa inyo na kinakahiya nyo ako. Pasensya ka na, anak. Pasensya na kung marami ako naging pagkukulang sa'yo bilang isang magulang. Pinagsisisihan ko na hindi ko pinahalagahan lahat ng ginagawa mo sa buhay. Pakiramdam ko tuloy, di ako mabuting ina. Pasensya na, anak. Hindi ko kasi alam na ganito pala yung naipaparamdam ko sa'yo. Nape-pressure na kita masyado at hindi ko iniintindi ang nararamdaman mo. Ma, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Kahit kailan, hindi ka naging masamang ina. Salamat pa rin po kasi ikaw yung naging mama ko. Na tinanggap ako kahit hindi ako perpekto. Kahit po may hangganan yung suporte nyo sa akin, ay nagsisigaw, at kahit na nasisigawan nyo ako, mahal ko po kayo. Pasensya na po, mama. Napuno lang po talaga ako. Gusto ko lang po na ma-validate yung mga nararamdaman ko. Hayaan mo akong bumawi sa'yo, anak. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, ma. Salamat sa pagpapalaki sa akin, ha. Nang maayos. Salamat dahil sa suporta mo at pagmamahal sa akin. Pasensya na po. Hindi ko po naalagaan mabuti yung sarili ko dahil sa mga ginagawa ko. Hayaan mo na. Wala yun. Masaya ako na okay ang pakiramdam mo ngayon. Magsabi ka sa akin kapag may problema, ha? Opo, mama. Simula noon, mas naging mabuti sa akin ang nanay ko. Mas maalaga at mas maingit siya sa akin dahil gusto niyang bumawi. Pinagsisihan niya siguro ang mga maling paraan ng pagdidisiplina sa akin. Pero kahit na ganoon, masaya pa rin ako na siya ang aking naging magulang. Sa loob ng 3 araw na nasa hospital ako, hindi ako pinabayaan ng nanay ko. Dinadala niya ako ng palagi ng prutas, masustansyang gulay at gamot para lumakas ang aking resistensya. Palagi rin niya akong tinatabihan para kwentuhan. Ang sarap pala sa pakiramdam na ganito kayo ka-close ng magulang mo. Nakakausap ko naman si mama noon pero hindi kami kagaya ng ibang pamilya na sobrang lapit ng loob sa isa't isa. Minsan hesitant pa rin ako magsabi dahil minsan hindi kami nagkakasundo. Naalala ko tuloy nung nag-come out ako sa kanila. Ang in-expect ko ay mapapagalitan ako kaya hindi ako confident magsabi sa kanila pero pinakinggan nila ako.
Nagkalayo lang ang loob namin nung nag-college na ako dahil hindi rin kailangan kong kunin ang kurso na hindi ko naman talaga gusto. Kaya masasabi ko na may bigat talaga sa aming relasyon. Hindi ko rin alam kung ano ang mali sa pagdadamit pambabae. Naniniwala kasi ako na clothes are genderless, DJ Kakay. Pero kahit ganun pa man, masaya ako dahil bumabaliktad na ang ikot ng mundo. Isang araw nung nasa hospital pa rin ako, nagising na lang ako na may katabi akong bouquet of flowers. Kulay yellow at pink yon, kagaya ng paborito kong kulay. Nang mabasa ko ang card kung kanino nanggaling ito, nangilid kaagad ang luha ko sa mga mata ko, habang si Mama tahimik na nakamasid sa akin. Anak, may isang lalaki na nagpunta dito kanina. Tangkad, pogi, chinito na may dimples. Tinanong ka niya, anak. Ma, ano sabi niya? Sumilip lang siya dahil gusto ko daw niya makita habang tulog ka. Iniwan niya yung bulaklak sa tabi mo, anak. Wala po ba siyang sinabi sa inyo, Ma? Wala naman. Nagpakilala siya bilang kaibigan mo. Eric ang pangalan? Opo, Ma. Si Eric. Wala na siyang ibang sinabi pa eh. Pero ramdam na ramdam ko ang sinseridad niya. Nakita kong pag-aalala sa mga mata niya, anak. Ma, I'm sorry. Baka po isipin niyo na nagsisinungaling ulit ako. Pero yung totoo po, ang sinabi ni Eric, magkaibigan lang po talaga kami. Pero gusto niyong isa't isa, tama ba? Yes po. Pero Anak, hindi ako naging perpektong ina. Marami akong pagkukulang sa'yo. Pero mas masakit para sa akin ang makita kang nagdurusa dahil sa mga sakripisyo mo. Sinakripisyo mo ang lahat ng kasiyahan mo. Arjon, anak ko, tanggap kita. At kung magkaka-boyfriend ka man, ang hiling ko lang ay yung papahalagahan ka talaga. Kusang tumulo ang luha sa aking mga mata, DJ Kakay. Halo-halong emosyon ang aking nadama. Sobrang mahalaga para sa akin ang marinig yun mula sa kanya. Noong oras na yon talagang naramdaman ko ang pagmamahal at pagtanggap ni Mama sa akin. Nawala ang sikip sa dibdib ko. Naging sobrang gaan. Matapos ang lahat ng yon, nagbago ang lahat. Naging healthy at maayos ang relasyon namin ni Mama. Mas naging supportive siya sa mga gusto ko. Hindi na rin ako pinaghigpitan ni Mama at hindi niya na ako pinipressure sa pag-aaral. Bumalik ako sa pagiging working student ko noon. Hindi dahil kailangan na kailangan pero dahil na rin masaya ako sa trabahong iyon. Kasabay noon ay pinagsikapan ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Pero this time, nagpalit ako ng kurso. Oo, ang civil engineering na pangarap ni Papa ay nagawa kong bitawan. Nagawa kong sundin talaga ang aking gusto. Nag-shift ako ng course at nag-aaral ng international relations. At makalipas ang ilang taon, nagtatrabaho sa isang embahada. Nakakapag-travel na rin ako sa iba't ibang lugar at malaya akong nagagawa ang aking mga gusto. At sa kung usapang love life, going strong pa rin naman kami. Sino pa ba kundi ang My Prince Eric? Ilang buwan niya ako niligawan noon at nung talagang handa na ako, sinagot ko siya. Kaagad ko din siyang ipinakilala sa pamilya ko at ganoon din siya sa side niya. Ang saya pala ng magmahalan ng walang takot at walang tinatago, DJ Kakay. Ngayon masasabi kong sobrang saya ko. Ito na ang buhay na aking pinapangarap. Muli ito si Arjan at ito ang wakas ng storya ko. Alam kong madrama pero sana ay madami kayong napulot na leksyon.